Partner, una nating makakapanayam ngayong umaga ang ating Philippine Red Cross. Kasi sila ho ay talagang nakikita nyo at makikita nyo ho sila. Naman. Sa mga ganitong mga lahat. pagkakataon, mga ginugunitan natin, Undas, Holy Week, di ba? Pasko, o yun. At makakasama natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross, si Ma'am Gwen Pang. Ma'am Gwen, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double D. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga din po. Good morning. Good morning, ma'am. Kumusta po ang latag ng pwersa ng Philippine Red Cross at yung pagbabantay ninyo simula po noong kahapon ba dyan sa iba't ibang sementeryo sa at least sa Metro Manila at iba't ibang panig po ng bansa? Opo, nag-start po tayo nung October 30, no? Kasi yun po yung time na nagbiyabiyahe ng mga tao. Opo. So, today naman, ang focus and concentration natin ay talagang nasa sementeryo. Kasi talagang November 1 yung puntahan sa sementeryo. So, kahapon meron din naman pa konti and then nagbiyahe din. But today, ang major focus natin ay nasa sementeryo po talaga. So, nag-deploy na po yung mga tao. Kanina pa pong mga alas 5 ng umaga para po mag-station po sila sa iba't ibang mga sementeryo. Meron din po tayong mga resorts, no? Kasi iba din naman pupunta ng sementeryo, iba nag-bakasyon naman. So yun po. May bilang na ho ba tayo? Simula siguro kahapon na nabigyan ho ng tulong medikal ng Red Cross. Yes. So kahapon po, ang mga nabigyan po natin ng tulong po, no, ay nasa ito po yung mga cases natin, mga minor cases lang naman, yung mga meron mga nahilo na may heat exhaustion kasi ang init, meron pong mga nasugatan, may mga nahirapan huminga. Yan po yung mga minor cases natin. Yung mga major case natin, may mga dog bites, yung mga kagat ng may nakagat ng aso. Yung pong shortness of breathing, then meron pong laceration sa head, no, at dizziness. Yan po yung mga kaso natin kahapon, no. May bilang na ho kayo niyan, Ma'am Gwen? May bilang po kayo? Wala po akong major count sa ngayon. Pero nagtatali pa lang sila, pero wala po kaming count. Parang ang dinig ko sa office namin nasa lang naman to, nasa 100 plus lang naman, pero marami nagpapatake ng blood pressure. Ayun, yun ang mahalaga kasi syempre baka yung panahon mainit, pag nakakaramdam mo ng pagkahilod, agad yung pinangangamba, baka tumaas ang kanilang BP. Oo. Okay. Pero, ma'am, pag halimbawa, pag lumapit po sa Red Cross ang isang individual, halimbawa may nakakaramdam sila ng masamang pakiramdam, hindi ba? Halimbawa, hindi maganda kalusugan. Ang unang-una, primarily talagang first aid, hindi ba, ma'am? Yes, first aid po yan. Pag masamang pakiramdam, oo. Tapos, pag naging seryoso po, pag seryoso lagay, diretso ay sinusugod na sa ospital. Opo, pag halimbawang kung kaya natin bigyan ng unang lunas ng first aid, binibigay natin. And ina-assess natin kung kailangan dadalhin sa ospital o hindi. So, halimbawa, kung tuloy-tuloy pa rin na masama ang pakiramdam or talagang may signs, no, na delikado sa kalusugan, dinadala natin sa hospital yan. Kaya meron din po tayong mga ambulance naka-standby sa iba't ibang mga lugar. Opo. Yung ating po mga volunteers, yung mga staff, mga medical personnel, sila ho ay hanggang saan ang kanilang kakayahan para rumisponde sa isang nangangailangan ng tulong medikal? Pwede ho sila, yung nakikita natin, yung nagbibigay ho ng tawag mouth-to-mouth, resuscitation, gano'n, mga ganyan. Emergency. Lahat po emergency. Example, may pupunta sa booth namin, nahihilo, nahimatay, yun, emergency po yan, binibigyan ko yung tulong. So kung halimbawa po, pumunta sa booth, ay humihingi po ng gamot pang hypertension, yung emergency hypertension binibigay natin. Pero dapat hihingi siya ng pang maintenance, hindi po kasama yun. Pero may sapat po gamot lahat ng yung lahat po na halimbawa sa cubicle or tawag dito tent ng Philippine Red Cross, may mga gamot po doon na pang emergency, as in bibigyan sila ng sapat na attention para sa first aid bago mag-decide na dalhin sa ospital. May gamot na po doon.
may emergency medication po tayo Ayun. na dala-dala palagi na ibibigay po. Itong mga help desk ho ninyo, may mga doktor ho tayong kasama dyan? Volunteer din, mga doktor? Yung ibang natin station, may doktor po. Yung ibang station, puro first aiders, na trained first aiders po. Di naman kailangan maging doktor. Okay. Hindi po kaya maging doktor. Yung mga first aiders natin, pwede pong mga anyone basta matrain po pagbigay ng unang lunas. Halos lahat ba ng mga sementeryo nakakayanan ng Red Cross na O yung mga major pwestuhan? lang. Oo. Opo, kasi every year po, sa ngayon po, 342 ang ating stations, no? Nasa nasa 292 cemeteries. Ito po yung mga major, yung mga lalaki. Opo. No? Andun po tayo. So every year na kasi to, kaya talagang naghahanda talaga tayo. 292 cemeteries na ang merong Red Cross. Opo, ang may Red Cross. Opo. And may listahan po tayo nasa website po natin yan. Example, sa Abra, andyan po tayo sa St. James Garden Cemetery, Barbarabac Cemetery, Bangged Municipal Cemetery. Yan po yung example. Nandyan po sa ating website and sa Facebook, kung saan cemetery po may first aid station. Apayao, no? Nasa po yan, Bugayan Public Cemetery. Example sa Benguet, nasa Pyramid Private Cemetery. Yan. Sa Ifugao naman, sa Lagawan Public Cemetery. So, depende po sa lugar. May listahan po kami. In total po, 292 cemeteries po tayo. Madali pala yun, ma'am. Halimbawa po, pupunta ako sa ospital sa Metro Manila, sa southern part. Hanapin ko muna sa website ng Philippine Red Cross kung saan merong Red Cross personnel para sigurado ako, kampante ako na ano man ang mangyari sa akin. Meron ako matatakbuhan or orada. Tama po. Oo. And then sa mga lugar po, example, masikip ang sementeryo, di po kayo makapasok, no? Meron po kayo mga foot patrollers. Ito po yung mga team namin na umiikot-ikot na naka-foot lang, on foot. Yun. Minsan, doble ang pagod doon sa mga tauhan nyo, ma'am. Pero yun ang maganda. Initan arawan yun. Yes, yun ang ginagawa ng ating mga volunteers, mga bayani. Totoo yan. Tsaka ang kagandahan ata, ma'am, di ba meron din ho kayong binibigyan na psychological support daw? Meron ba yun? Ganon sa mga desk ho ninyo? Opo. Meron po tayong mga desk, meron po kaming welfare desk. Sa welfare desk, yung mga halimbawa, may minsan kasi kamamatay lang ng mga mahal sa buhay, nalulungkot, may pumupunta sa amin, hindi nila nararamdaman, nag-psychosocial support na pala tayo. Minsan nagkakwento lang sila na, ay, namatay, malungkot ako, ganyan. Marami din pong cases ng mga nagkakawalaan ng mga bata. So, tulad ng hiwalay sa mga adult, mga parents or kapatid, and then nawala. So, pumupunta po sila sa amin para humingi ng tulong na hanapin yung kanilang mga kamag-anak. So, pwede po lumapit halimbawa yung mga nawawalang bata. Ilapit sa inyo na paano nyo po natutulungan yung gano'n? I mean, ang iniisip kasi ng tao, di ba, Ma'am Gwen, pang medical emergency ang Red Cross halimbawa sa sementeryo, may nasugatan, may nahimatay, okay yon. Pero pati po pala doon sa paghanap ng mga nawawalang bata, pwede kayong lapitan. Yes po. So, unang-una po, ang gagawin po natin dyan, pag may lumapit po, humingi ng tulong, syempre we ask for identifications. Sino ba itong tao na to? Anong relation? May picture ba kayo? Anong pangalan? Anong edad? And then, pagkatapos nun, may mga foot patrollers tayo, i-announce natin sa grupo na para maghanap. Pangalawa, we contact the police, we contact the barangay, we contact yung mga ibang possible na pwedeng makatulong. At saka minsan all din around ng Red Cross. Minsan din baka may libre din ho kayong binibigay diyan na tubig. Di ba? Yes. Ibang area po, meron po tayong water station, no? And then in case po sa mga example, bukas na naman pabalik ng mga tao, normally po 'yan sa mga babalik po kami sa mga terminal, no? Yun. Bus terminals. So minsan may stranded po na patient, mga pasahero. So, yan po yung kapakain po tayo. May pagkain? Ayos yan Depende po. Basta may pondo, ma'am. Basta may pondo, tsaka basta stranded, example, bumagyo, no? Hindi sila makaalis, hindi mo na makalayag. So, nag-hot meals tayo. Laking Depende. We just don't give because
gusto namin magbigay, hindi. Basta may pangangailangan. Oo, baka naman samantalihin ng iba. Punta tayo sa Red Cross, may libreng pakain doon. Opo. Ma'am, hindi, kumbaga, binivet nyo muna. Stranded, Bagyo may stranded o kaya nasiraan ng mga bus, ganyan, at matagal mag-antayan. So, yun. Gusto ko nag-venture na rin kayo doon sa psychosocial need ng mga taong tinutulungan niyo. So, ibig sabihin, merong dagdag na training dapat ang kailangan ng mga tauhan po ng Red Cross. Kasi kung dati wala yan. Yes, oo. Kailangan po train. Hindi po basta-basta to na nakakapili kang kumausap to anyone. This is properly handled. Kailangan po matrain yung mga tao natin. Talaga pong tinatrain natin yung mga tao. Ngayon, itong tawag ito ay psychological first aid. No? Yung pang-unang lunas. Pero halimbawa, kung na-detect namin ito palang kausap ay kailangan ng karagdagan na professional help. Kasi may mga signs sila, no, na hindi lang kaya ng psychosocial first aid. Yan, pwede refer po natin sa mga partners natin who can give professional help. Oo, kasi mas delikado po yung kung hindi marunong by depressed yung tao, baka lalo lumala kondisyon. Di ba, Ma'am Gwen? Yes, oo. Yes, kasi we cannot give advice, we can only guide, we cannot also give prescription ng medication. May professional help kung kailangan yan. Tsaka... So, kung di naman, yung bilang ho ng mga volunteers natin ngayong taon, gaano ho karami na meron ang Red Cross? We have, mga 2-3 days ago, 2,227. Pero as of yesterday, yung nadagdagan po kami ng volunteers, 2,534 po. Lahat po yan naka-deploy today. Volunteers. Lahat po naka-deploy po yan. Opo. Madali lang ba? Ibang mga stations. Baka yung iba, interesadong makibahagi dyan, maging volunteer. Totoo. Diba? Yes, madali lang ba yan? Kailangan po mag-volunteer po sila ng anytime they can sign up to be volunteers. Pero hindi po anytime they can be deployed kasi kailangan matrain sila. So example, kung today gusto mag-volunteer, ay kung kailangan pa namin, minsan kinukuha namin to give them task na yung hindi delikado. Opo. Pero halimbawa, kung first aid, hindi pwede kasi dapat train. Psychosocial support, hindi pwede, kailangan train. So, yun yung po. Kaya kailangan, before pa lang magpa-lista kayo para para ma-admit kayo dun sa volunteer. Example, December, nagpa-lista na kami ng December para po sa Black Nazarene. Yes, January 9. Tama. Okay. January. Tapos, example, maraming mga festivals. Panagbenga, Maskara, Tinulog. Yan po ay maaga pa kami nagpapapirman at pa-sign up na po kami kasi may training po yan. Yun. Good luck ha. Sa mga interesado, pwede pumunta lang sa anumang opisina ng Red Cross malapit sa kanilang lugar. Aming hotline ay 143. No? Hotline, tawag sila sa hotline para mabilis, 143 o kaya 1158. Or, tama kayo, pupunta lang sila sa any Red Cross office na malapit sa lugar nila. Alright. Sakripisyong malupit. Kaya kailangan buong puso yung paglilingkod kasi talagang volunteerism ito. Hindi ba, Ma'am Gwen? At yes. Opo, ito, lalo na ngayon kasi syempre iba gusto rin magbisita sa kanilang mga pamilya na namatay. Pero they are giving their time to the Red Cross. So, kasi alam din natin minsan pag ganitong mga pagkakataon ay time for vacation. So, pero ito mga volunteers natin ay they opt to choose to go for service delivery itong time na to. Alright. Maraming pong pasasalamat sa mga taga Philippine Red Cross. So sa mga volunteers. At sa inyong sakripisyo. Saludo po. Thank you, ma'am. Opo. Good morning, Ma'am Gwen. Ma'am Gwen, thank you so much po. Yan. Thank you. Thank you po.